Yun, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, boss, manager, amo. Yung investigasyon sa Senado na pinamumunuan po ni Senador Bato de la Rosa, hindi nyo ba napapansin mga kapatid? Parang nagagamit na kasi ito. Kung inyong napapansin mga kapatid, boss, manager, amo, ang lahat na nababanggit ni Morales, ito yung mga taong nakaalitan niya at nakaaway niya. Kaya sa investigasyon na to, parang yung mapapansin na parang gumaganti siya sa mga nakaaway niya dati at saka nagtanggal sa kanya. Na nagagamit ang isang investigasyon na pinangahawakan ni Bato de la Rosa. Ito, meron akong video ipapakita sa inyo mga kapatid. Panoorin nyo. Kasi ang lahat na binabanggit ni Morales dito, yung mga taong nakaalitan niya. Panoorin nyo. Sir, thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, Comsec. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief, General Santiago, at pinuri mo pa siya, correct? Yes, Your Honor. Ngunit, meron akong video, medyo, kung gusto natin palabas, na mismo si General Santiago ay kine-question ang iyong integridad. General Santiago, kailan po nakuha itong video nito at bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyo lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, wag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation, which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, wag mo akong idamay dyan. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy. Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, papabalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, ay di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo pa kung sino Director General nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PDEA. Para i-organize ang PDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing NARCOM, maramihang pulis, nag-issue na... PC, sir. PC, INP. NARCOM. NARCOM. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ng pulis. Alam nyo, natira sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit dyan sila Romy Enriquez, si Agent Morales. Dahil we don't na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Eh, kasalanan ng PDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, nagdesisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yun sa sinasabi niya.
O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. Mga with due respect sa mga lawyers dito, marami abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko for investigation intelligence? Name the Armed Forces Units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko, kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PDEA ako intelligence. PDEA is intelligence-based. Hindi mo naman kailangan, sinabi, kinwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya, ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko naghanggan ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo, humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. You have the floor. General Santiago, naging tao niyo ba ito si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder. Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PDEA Chief, General? I was PDEA Chief from 2006 to 2010. During the time of President Jim. Gloria Macapagal-Arroyo. Alright. You resigned in 2010. No, 2003, from the military service. No, from PDEA, General. Kasi iba na 2010, dahil administrasyon. nanalo na si, napalitan na si President So you resigned Roque. na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi, automatic naman yun. Courtesy. Because I was a political appointee. Courtesy resignation. Ayan, Alright. Mr. Morales, kailan pumasok sa PDEA? 2009, Your Honor. So nag-abot po kayo? Yes, under my watch. Alright. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila, nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandun si Francia, pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he Eh, did not follow the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemicals yan, ipahimingkuan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia kamo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong, nung pumasok si Morales sa PDEA noong 2009, wala kayong, hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala? No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya? Eh, nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenting ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-lead kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanatan niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanatan na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Eh, lahat kami may problema, siya lang ang tama. Pero magaling eh. Ang yung akala niya, magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General,
bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuha yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wall? When are you drop from roles? After 31 days ba? General Hanggan? The chairman, Hindi na namin matandaan. Pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun, alam mong peligroso ka na, alam mong drop from roles ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. alam naman natin yan, sir, na yung ang kasunod ng drop from roles is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're drop from roles, ang succeeding is order sa yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na automatic yung drop from Mr. Chair, roles. Yes, General, automatic. maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PIDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following, ano ito? Malabo na ba ito? Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector? Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka. Mr. Chairman, pwede sumagot. Your Honor, gaya po nung nasabi ko nung... But before you continue, pasensya ka na, Sir Senate President, ilang minutes ka na nakaupo dito, I failed to recognize you. Masyadong malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na, I would like to acknowledge the presence of our Senate President, Senator Mick Suberi. Sorry, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll give an opening statement after the gentleman answers the queries of Senator. So, Senator Jinggoy, after that answer, we'll yield the floor to that Senate President. Go ahead, Agent Morales. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa ho alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, kay ako po, nire-respeto ko po si General Agent Santan. Morales, klaruhin lang kita. Kung you misrepresented yourself, sigurado ako, yung mga taga-PDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, habulin ka. Your Honor, Mr. Chairman, noong recruitment process, na-comply ko po lahat. So, kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po ng background investigation ng PIDEA. Ang ano po niyan, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni General Santiago na sinisisi ko po siya doon sa hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni General Junicio Santiago. Ako po ay naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo magpidaya? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung Castañeda? Yes, sir. Oh, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala, yung superintendent ng PIDEA Academy. So, nung araw na yun, hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kinakandak. At yung Mr. po... Chair, if I may, the narratives of
Mr. Morales, is not germane to the question that I've asked. No? What I was asking is that did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the Mr. fact- Chairman, Your Honor, Answer directly. The wala po akong represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga inaano ni, hindi ko po alam yan na, basta kinomply ko po yan, kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls? You said, no. Di sinagot mo, no. Maliwanag ka. Your Honor, Tapos yung marami- nga po sandali lang, kinumply sandali lang, ko, sandali Your lang. Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang Oo nga, magkakaso. why did you misrepresent yourself? Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, Mr. yes, Chairman. you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon saan hinihingi ng PIDEA recruitment noon. General Santiago, you were PDEA chief at the time. Kung nalaman niyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PDEA, will you still accept him? Sino naman ang, kahit sino naman yun, pag alam mo niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka dalawa pa yan, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, sasabihin mo, Kwan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka-criminal prosecution, kaya si Romy hindi pa nakapasa sa baryan. Pinantay ka na. Tapos pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Pagka-criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial. Ang approach natin yan, a benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay, siyempre si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ako nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan? Yun ang root of contention dito sa hearing na to eh. Nasaan yung original? O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung, siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwala akong napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman ako sino totoo at sino mali ron sa YouTube eh. Marami niya kung magsalita. Eh, meron ko may mga professional na kwan. Alam mo, wag kang magagalit, Jonathan, ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional storytelling alayar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Okay, Sir, with the indulgence of Senator Jinggoy, I would like to yield the floor to the Senate President because he has a very important thing to do. But Just before that, Senate President, sir, just would like to answer the comment of General Santiago. This is about the rules of the Senate, Section 10, Rule of Evidence. Technical rules of evidence. Kaya kung sinasabi mo, primary man o secondary or whatever evidence yan. Technical rules of evidence applicable to judicial proceedings which do not affect substantive rights need not be observed by the committee. So kaya nga sir, sabihin mo, to be technical about it, hanapin natin yung physical na papel na yan, yung papel na yan. Pero ako tinanggap ko yung soft copy. Tinanggap ko lang dito sa Senado. Because hindi ba nito korte talaga? This is investigation in aid of legislation. Yan mga kapatid, Boss Mandiaramo, napanood nyo yung video na yan. Kasi si General Santiago ay isa po na imbitahan doon. Ngayon, ang tawag pala nila kay Morales ay STL. Oh, sama yun ha. Ibig daw sabihin nun, storytelling
a liar. Paano mo papaniwalaan ng isang sinungaling kung hindi naman naglalabas ng ebidensya? Tama si General Santiago, mga kapatid, kasi ito, anong saysay ng papel kung ang ito ay Xerox lamang kung hindi nakikita po yung original. Kaya yon ang napapansin ni General Santiago, na dapat yan ang gawin din ni Bato de la Rosa, hanapin kung sino ang nagpakalat ng confidential na papel na yon, kung totoo man yung confidential. Kasi isa lang naman ang nagpakalat ng papel na yan, mga manager, sir, si Maharlika, na dapat na ipatawag nila sa Senado, na katangi-tanging vlogger na naglabas ng PDLX, na yun ang magiging susi kung sino talaga, kung saan ang galing, o sino nagbigay sa kanya ng papel na galing PDEA, mga kapatid. Kaya ano sa tingin niyo, mga kapatid, Boss Mangyaramo? Mag-comments lang at huwag kalimutan mag-likes at mag-subscribe. Kaya hanggang dito na lang, mga manager. Sir, magandang araw po sa inyo.